Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan po natin itong sabi ni Clariring Castro na hindi daw papayag or payag si Bongbong Marcos na tawaging unggoy. Anong gusto niya, buhaya? Naku. Habang ongoing ngayon yung impeachment ni VP Sara na ika-7 araw ngayon. So, kasi isa 1 week, no? Day 7. So, ngayon, basa kayo dyan sa baba, ha? Marcos Jr. ayon sa ang balita ngayon, hindi rin umano payag na tawagin siyang unggoy. Sige. China Daily News, gumawa kayo ng AI na si BBM ay isang buwaya. Lahat ng mga kawatang politiko sa Pilipinas, dahil alam naman ninyo ngayon, China Daily News, na lahat ng mga politiko ngayon under Bongbong Marcos administration ay link sa pagnanakaw. So, wawa kayo na lahat ng corrupt na politiko sa Pilipinas ay buwaya na nakabarong, tapos nakasalakot, at kumakanta ng karaoke dahil si Bongbong Marcos mahilig, di ba, sa kanta-kanta. Ayan, concert gabi-gabi sa palasyo. So, isa siya sa mga piktado na sinasabing unggoy. Hindi rin umano katanggap-tanggap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Hindi naman lahat. Hindi kami apektado na tawaging unggoy dahil hindi naman lahat dito pinatamaan ng China, Pinoy. Kayo, lalo na ikaw, Bongbong Marcos, dahil mahilig ka sa kanta. O, di ba? Kayong mga corrupt na mga politiko sa Pilipinas, lalo na yung iyakin na si nagpapatulong, nanghihingi ng simpatiya sa mga Pilipino sa taong bayan. Yung si Ilong Ranger, sino ba yung tawag na? Yung sa na umaano dyan sa West Philippines, si Tariela, ayan. Nanghihingi ng simpatya sa mga Pilipino na hindi daw papayag na tawagin siyang unggoy. Mga Pilipino, ganito, nanghihingi sila ng simpatya. Kayo lang naman, mga anti-China. Ang tinamaan dito, sana dyan, galit si Kiko Pangilinan dahil siya yung pambansang matsing. Apektado. Oh, sino pa? Yung walang kwentang Senate President na si Gatchalian. Ayan. Sila lang naman ang apektado Kayong mga anti-China kunwari, pero dami din naman ninyong mga business sa China. Kayo lang naman yung unggoy. Kasi hindi naman kami anti-China. Kasi kagaya ni Tatay Digong, yung sinasabi niya friends to anyone, enemy to none. Ganun kami. Hindi naman tayo tanga na sasabihin hindi tayo galit sa ginagawa ng China diyan sa South China Sea, na kung saan may bahagi ang Pilipinas diyan. Pero hindi naman ibig sabihin na pagmumuray gaya ng ginagawa ni Erwin Tulfo, no, kung ano-ano din. Tama si Marcolita. Kung atin ang tinatawag na West Philippine Sea na yan, ay dapat si Tariela, Ilong Ranger na yan, ay gumawa na ng mapa at isubmit na doon sa Dahig, di ba? Para maaprubahan iyon at masasabi natin talagang atin na pwede nating ipaglaban. Pero hanggang sa wala pang mapa ang Pilipinas na tayo ang nagmamay-ari dyan sa West Philippine Sea, yon ay undisputed pa rin at lahat dyan ay claimants. Hindi lang tayo. Marami dyan. Andyan yung Malaysia, kiklaim. Vietnam, mas maraming nakuhang isla. 21 or sobra pa siguro ang nagawa na dyan. Ang China, parihas lang sa Pilipinas, 7 or 9. So, mas marami yung nakuhang isla ng Vietnam kumpara sa China. Pero bakit puro kayo China, China, China?
Bakit di kayo nagsalita laban Vietnam? Kasi ang China kalaban din ng Amerika. Yun, hindi lang sa kalaban sa trading pa. Yun, naungusan kasi ng China ang Amerika when it comes to trading. Kaya yun, ginagamit ang Pilipinas ng Amerika dahil kaalyado against China. Kaya yung mga animal dyan sa Pilipinas na mga politiko, nagpapagamit sa Amerika, wala din namang ibinigay na tulong ang Amerika sa Pilipinas. Yung ating taripa na 20% ginawa ng 19, 1% lang ang binawas. Tapos, papasok pa yung kanilang import sa Pilipinas, zero tariff. Pero pag tayo magpasok ng ating exports sa Amerika, ng mga goods o kung ano pang ini-export from the Philippines, 19% ang tariffs. See the difference. Kung gaano tayo ginago ng US. And then, Amerika pa rin tayo. So, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi matatanggap ng Pangulo ang ganitong uri ng paglalarawan sa mga Pilipino at suportado nito ang naging pagkondina ng Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya. Wala kayong magawa. Dahil kayong mga corrupt ngayon na politiko dyan sa Pilipinas under Bobo M administration, ay talagang mga unggoy kayo. Hindi naman lahat ng Pilipino unggoy, hindi naman sinabi na kayo, oy, yung buong Pilipinas. Ay lang naman dyan, apektado lang naman dito yung mga kawatan. Sana lang sa susunod, itong China Daily na to ay gumawa ng AI generating na hindi na unggoy. Buwaya, please. Gumawa kayo ng AI generated na buwaya, nakabarong, nakasalakot, may bit-bit na malita. Siguro, matutuwa na dito yung mga corrupt na nasa administration ngayon. Kasi kahit gagawa pa ng kuniho, karabaw, daga, maya, agila, or kung ano pa man yung China Daily ng kanilang AI generated, may masasabi pa rin ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Kung hindi ninyo tanggap na tinawag kayong unggoy, BBM, so anong gagawin mo ngayon? Girahin mo China. O di gumawa din kayo ng AI generated laban sa China. O, siguro mayroon lang tayong ilang opisyal na tanggap na sila'y unggoy. Sabi ni Castro. Sino ang mga yon natanggap ang unggoy? Sasabihin naman ninyo, mga Duterte. Yeah. Pero ang Pangulo ay hindi. So, anong gagawin ngayon ng Pangulo? Magsalita ba siya against China? Hoy, China, hindi ako unggoy. Yung mga kasabwat ko lang, hindi ako unggoy, isa akong crocodile. Dahil marami akong ninakaw sa kaba ng bayan, trillions of pesos. See? Tuwing umuulan, abot hanggang second floor kaagad ang baha. Ayan. Dagdag pa niya, hindi maging maganda ang pagtanggap ng sinumang Pilipino sa naturang paglalarawan. Again, ulitin ko. Hindi ako apektado sa sinasabi ang ginagawang AI generated ng China dahil hindi ako against sa China at hindi ako kawatang politiko na kagaya nila. Ito lang naman sila ang mga iyakin dahil tinamaan. BBM, so ano gawin mo kung hindi mo tanggap na isa kang unggoy? O buhaya ka na lang.